Magandang umaga mga kasimple. Ayan, meron tayong pag-uusapan ngayon about dun sa press briefing ni ni Vice President Duterte, and ikukumpara natin dun sa press briefing naman ni PBBM kani-kanina lang. Halos magkasabay lang o nauna lang si BP Sara ng mga ilang oras. Ayan mga kasimple. So unahin muna natin mga kasimple yung mga question and answer dun sa press briefing ni conference ni BP Sara. Okay? May mga nagtatanong about dun sa impeachment, siyempre. Pero karamihan ng mga sinagot niya is I don't like to answer that question. Ayan. Siguro ayaw niya. Meron naman talaga tayong as a person, meron tayong tinatawag na kalayaan kung gusto nating sagutin o hindi yung isang tanong. Ayan. And of course, doon sa kanyang talumpati, parang last ang sabi niya, God must save the Philippines o God save the Philippines. Parang ganun mga kasimple. So, sa akin pananaw, hindi ako masyadong na-amaze sa kanyang press briefing sapagkat anyway, siguro unawain na lang natin yung kahit papaano, kahit hindi nagpakita ng kalungkutan o anumang tawag nito, rattle o hindi masama ang loob sa press briefing ni PP Sara. Deep inside may mga bagabag pa rin o kalungkutan na nararamdaman siya sapagkat tao din yung ating Vice President. Okay? At yun nga, parang kayo na humusga kung napanood nyo. Sa ganang akin, hindi ako nagandahan sa mga naging sagot ni Vice President sa mga tanong ng mga reporter, which is sabi ko nga sa iyo, sa inyo mga kasimple, laging I don't like to answer that question. Ayan, nakailang ganun siya. Anyway, hindi ko naman narinig kasi yung mga tanong kung ano yun, kung bakit ayaw niya sagutin. So leave it to Vice President na lang yan. Sabi ko nga may karapatan siyang humindi, sumang-ayon, sumagot sa mga binabatong question sa kanya. Pumunta naman tayo kay Pangulong Bongbong, na ang nakita ko o napanood ko lahat ng question ay nasagot niya, which is about din sa impeachment trial na gagawin ng Senado. Sa ganang akin, na-amaze ako sa kanyang mga sagot sapagkat lahat ng tanong ay nasagot niya na sa mga tanong ng mga reporter ay naayon yung sagot niya. At in-emphasize niya doon na hindi niya pinakialaman yung ginawa ng Kongreso. Nag-stand siya sa kanyang sinabi dati na ayaw niya talaga yung impeachment. Pero
Totoo naman, nakinig yung mga kaalyado niya. Hindi sila nag-file ng impeachment complaint against BP Sara. Bagkus ibang grupo, ayan, tulad ng sinabi ni BBM, ibang grupo na hindi niya matasawag na kaalyado niya sapagkat yun nga ay hindi naman sa kongreso nang galing yung karamihang complaint, or kung sa congressman yung mga tawag na yung sila Castro, Lele de Lima, alam nyo namang hindi niya kakampi ang mga yan. Okay? Mga pare, abogado, ayan, mga nagsampay, pare o religious group, sabihin na lang natin, simple. Anyway, yung mga reporter, daming tanong, pero karamihan about impeachment na gusto nilang ipalabas na si PBM ay nakialam o minanduhan niya ang Congress. Pero galing sumagot ni BBM. Sabi niya, hindi, ba't ko naman mamanduhan yung mga yan? Nakiusap ako, totoo yan, sabi niya, na huwag magpasa. No, hindi nagpasa naman, totoo naman. Ngayon, meron na, dahil may nagpasa ng complaint, kailangan nilang aksyonan, kailangan nilang gawin ang trabaho nila as a congressman. Kasi kung hindi nila gagampan, magiging delinquent naman daw sila. Totoo yun. Sa kanilang mga sinumpaang trabaho. So, mga kasimple, ayon sa ating Pangulo, kailangan na, sabi nga niya, magiging mapagmasid na lang siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari kasi nasa Senado na ang baraha. May nagtanong, baka di ba dati sabi mo, Mr. President, baka masira lang yung trabaho ng mga yan, mga congressman, tsaka mga senador. Totoo yun, sabi niya. Pero dati, sinabi ko yun na ayoko ng impeachment dahil wala pang nagpapasa. Wala pa yung impeachment complaint. Ngayon meron na. So, kailangan gawin nila ang trabaho nila. Okay? Ang sa akin, nakiusap ako sa kanila. Hindi ko sila minanduhan. Nakiusap. Nasa kanila na yun kung anong gagawin nila. Tama nga naman. Iba yung nakikiusap, iba yung nagmamando. Ayan. Ang gusto ko sa akin, mga kasimple, umayos na ang politika. Ayan. Kung ano man ang nasimulan, sabi nga, nasimulan na eh. So, nasa Senado na ang baraha. Kung ano man ang kahinatnan yan, mga kasimple, tulad ng una kong vlog, tanggapin natin. Maging pabor man kay BP Sara o hindi pabor, I mean, baka ma-convict siya or mahatulan siya ng guilty, tanggapin natin. Bakit? Kasi yung mga senador nating magiging hurado, magbibase yan sa mga ebidensya eh. Hindi naman sila ura-urada o dahil sa tingnan na natin maraming kakampi dyan si Sara. Kaya sabi ko nga, pag hindi nahatulan ng guilty, huwag kayong sasama na loob. Maraming kontra din dyan. Kung nahatulan siya ng guilty, huwag na. Kasi yung mga senador, hindi nadidiktahan yan. Nadidiktahan sila ng kanilang konsensya. Yan. May mga konsensya yung mga yan. Yeah. So, hayaan natin sila. Magmasid tayo. Pag alam nating may mali silang ginagawa, mag-ingay tayo. Sa social media lang, huwag na tayong lalabas sa rally-rally. Kakaperwisyo pa tayo sa traffic. Kayo din, papagod din. Yeah. Mag-ingay tayo dyan, social media na lang. Nasa bahay ka lang, nasa trabaho, pindot ka lang, mag-post ka lang, ano lang. Pero huwag kayong magsasalita ng
bad words, gano'n lang. Yung sa loob nyo lang, no? Hindi tama yung ginawa nyo kay Sarah sa hearing. Oh, okay naman. Uy, ang galing naman ng ginawa nyo. Believe ako sa mga preparation nyo, gano'n. Oh, may banat, may ano din, papuri din. Kung gusto nyo pumuri, gusto nyo bumanat, gano'n lang yan. Then, yun na. Gawin natin, magkaisa tayo. Malapit na rin yung 2028. Oh, bumoto ulit kayo kung gusto yung sinong iupo na karapat dapat. Ayan. Pag tapos na yung halalan, tahimik na. Suportahan natin kung sino yung nakaupo. Di ba? Okay? Kayo namang mga nakaupo na sinuportahan namin sa halalan, ipakita nyo na worth it yung boto namin. Para hindi kami hindi sila rally ng rally. Tayo kami. Hindi kami rally ng rally. Okay. So sabi nga ni Sara ni Vice President Sara, God save the Philippines. Bakit kaya? Okay. Mangyayari sa Pilipinas. So, mga kasimple, till next video. Ayan. Kung hindi naman mabigat sa'yo, subscribe ka na para madagdagan naman yung subscriber ko. Tapos i-share mo na rin mga kasimple para si Kasimple Arnold nyo laging masipag gumawa ng content. Ina-update ko kayo lagi kung ano yung nangyayari sa social media o sa ating bansa. Okay? Thank you mga kasimple. God bless. Bye-bye.